So bago ang lahat, ang mahal ng bilihin ngayon. Ubos na yung 13-month, ubos na yung bonus, pati yung cash allowance, ubos din. Ang lupit din ni Klay Thompson ngayong season, hindi man siya nag-a-average ng mataas, pero hindi siya masyadong nasasama sa trade rumors. Mas nasasama pa siya sa rumors ng mga celebrity dahil di umano ng chicks daw tong si Klay. Hindi lang kay Sham nire-report si Klay, pati na rin sa TMC. Based naman sa mga write-ups, kaya di umano mataas ang media visibility ng Dallas ngayong season, hindi lang sa nangyari kay Nico Harrison, kundi pati yung isa sa biggest artist kasama ni Klay. Mismo kasi mga commentator habang nasa live coverage sinasabi minsan na kaya hindi maganda yung laro ni Klay, napapagod daw agad bago mismo yung game. Based naman kay Sham, isa din sa mga player na gustong i-trade ng Dallas si Klay Thompson. Pero alam ng mga executive sa buong NBA na kung matitrade si Klay, gusto niyang mapunta sa isang contender na team. Dahil yun naman kasi ang reason kung bakit siya lumipat ng Dallas kahit pa mas malaki yung offer ng Golden State dati. Dahil gusto niyang makalaro si Kyrie at itong si Luka. Kaso hindi naman nangyari ng mahabang panahon, saglit lang. So tiningnan ko lang to sa mga write-ups kung sinong team ang pwedeng i-trade si Klay na contender pa rin at magbe-benefit din naman ang pareho. So Denver Nuggets yung nakita kong isa dun, pero parang sila lang ata. Wala na rin kasi ako makitang team na pwedeng i-trade si Klay ng 1:1. Pwede siguro sa Detroit, pero based sa mga write-ups, ito yung pinaka best option ni Klay kung gusto siyang makuha ng team na to. Sa contract wise, nasa 21 million si Cam Johnson. Si Klay Thompson naman around 17 million. Kaya naman tinrade dati ng Nuggets itong si MPJ para kay Cam Johnson para magpababa ng kontrata. Kung mapupunta si Klay sa Nuggets, andon na magagamit niya ulit ang off-the-ball offense. Catch and shoot player pa siya. Ang Nuggets ang number 1 team sa offense at number 1 team sa field goal percentage. Pero sila ang isa sa worst team pagdating sa 3-point area. Hindi maganda ang start ni Klay ngayong season. Meron siyang average na 11 points, 2 rebounds, 1 assist, 37 and 35%. Pero unti-unti naman siya nakakabawi via percentage. Si Cam Johnson naman nasa 11 points, 4 rebounds, 2 assists, 45 and 38%. Sa stats, lamang si Cam Johnson, pero sa positioning, lamang si Klay dahil nga kay MPJ. Kaya hindi namamasa dati si MPJ dahil sabi niya nasa dulo na kasi siya ng opensa. Siya yung last shot. Si Klay catch and shoot player at mostly off the ball player. Nasa low dribble role itong si Klay Thompson. Spot up shooter, pin down, tapos timely pa yung scoring. Yung role kasi na yon mamamanage pa sa NBA ngayon. In papers, pasok si Klay sa spacing, mentality, ball movement, ibig sabihin sa ikot din ng bola, si Jokic, Murray, tapos yung pangatlong player, either sa naiwan sa pwesto ni MPJ. Si Cam Johnson nga lang kapag dinala sa Dallas, typical na hindi agad siya magpipit dun dahil papasok na redundant kung ilalagay siya dahil kay PJ Washington, Najee Marshall at Cooper Plug. Kaso kung off-the-bench player, siya ang best 3-and-D player kung sakali ng Dallas. Kailangan nila ng second defender sa second unit. Si Klay hindi na magawa yon at hindi na siya katulad ng dati. Sa Nuggets, magiging last shot si Klay dahil nga kina Murray at Jokic at kapag bumalik pa yung ibang player nilang merong injury. Sa standing naman, kapag nanalo ang Dallas ng nasa 3 or 5 sa next 10 games, lagay natin sa 5, didikit ang Dallas sa number 8 na Golden State. Dahil naman sa 4 and 6 ang Warriors sa last 10 games, kung matalo pa ang Warriors ng nasa 6 hanggang 7 next game, posible silang maabutan ng Dallas pa pagdating ng January. In papers, mahirap yung kalaban ng Dallas sa next 10 games kaysa Warriors. Teka, mas mahirap pala yung sa Golden State. Ngayon kasi sa report, based kay Chris Haynes, tumawag na di umano ang Lakers at Golden State sa Pelicans. Si Kuminga ang gusto makuha ng Pelicans via trade, either kay Herb Jones or dito kay Trey Murphy. Kaso tagalid doon ng Golden State kay Trey Murphy sa trade dahil ang laki ng hinihingi ng Pelicans, para naging just na. Ang pinaka-ideal doon si Herb Jones. Scoring wise, malaki ang agwat nitong si Herb Jones kumpara kay Trey Murphy. Nasa 9 points, 3 rebounds, 3 assists, 39 and 33% lang siya. Pero si Herb Jones ang isa sa best perimeter defender. Parang nagkaroon ka lang ng bando na tumitira sa 3-point area na medyo malaki yung chance na papasok. Mas bababa din ang kontrata ni Herb Jones kumpara kay Murphy, 13 million kumpara sa 25 million. Second, kung gustong gawin kasi ng Golden State, magagawa nila ngayon makapag-trade kaysa mag-intay sila ng January 15 kay Kuminga.
Kapag nag-intay pa until deadline ang Golden State bago mag-upgrade, baka lumayo ang Suns, Minnesota at San Antonio sa standing at abutan pa sila ng Portland, Dallas at Memphis. Isa pa, nasa isang division lang ang Suns, Lakers, Golden State, Sacramento at Clippers. Ang gusto nga lang kapalit ng Pelicans para dito kay Herb Jones, multiple second round pick na wala na naman nun ng Golden State or kaya isang first rounder.